Yung problemahin ninyo yan. Yung West Philippine Sea. Sa SPC. Tubig mo lang yan. Sabi ko, ilang galon pa kailangan ng China, ibigay mo. Pakihakutin yan lahat ng tubig dyan. Wala namang establish a boundary line. For what? Unless, of course, it becomes excessively pronounced in the sense that it would, we would take it to mean as a claim of territoriality. Ibang istorya na yan. Yan, nagpapaturo na sila, standby sila dyan. So, magpunta na ako kay President Xi Jinping. Sir, bakit naman ganon? Hindi naman, it's almost a claim of ownership. Kung mag-standby ka na dyan, para bang you put a delineation between the Philippines and... Pero kung magpatro lang dyan, sige, mag-aksaya ka ng gasolina. Marami ka mang gasolina. Wala naman tayo. This is a capital. Capital ko to eh. This is personal political capital which I will use kung kailangan na talaga. Hindi ko pagsayangan. I will not dissipate it by wasting it, using it in some other trivial matters which you guys can very well solve. Gamitin ko lang ito pag sabi ko sa kanila, yung problemahin ninyo yan. Yung West Philippine Sea. Sa SPC. Tubig mo lang yan. Sabi ko, ilang galon pa kailangan ng China, ibigay mo. Kung ako na presidente, bakit ako makipagira? Sa totoo lang ha, kaya mga Pilipino, huwag kayong matawa. Baka atakehin ako ng mga bugok na scholastics. Yung West Philippine Sea defining the boundary dito sa West Philippine Sea. It's a body of water known as the West Philippine Sea. And it is not even visible. It's just an imaginary line dividing what belongs to China at what belongs to us. Kung ako na presidente, bakit ako makipagira? I will send, gusto nila na of course the idiots, what else? But to take a strong hand. By what? Strong hand by what? Ilagay ko ang Navy doon sa, tapos pagdating ng Navy ng China, which is 1,000 times over stronger than us. Will I put my soldiers there and be slaughtered? Sabi ko, usap na lang tayo. So what I did, kaya nga, I took the pains of just being patient and being humble. Kung baba ako, para lang magipag-usap, huwag na tayo mag-away nito. And to the credit itong pagka-statesmanship ni Xi Jinping. Nung una medyo siya, hindi naman ayaw palaway. But he was a distant star. Pero sa kakita namin the many times that we have met and discussed, nagkaroon kami ng rapport, hanggang nagkaroon kami ng kaibigan, hanggang naging personal na ang pagkakaibigan namin. Kung ngayon, sabi ko, Mr. President, wala man kami ikalaban sa iyo ng gano'n. Kaya hindi ko lang I cannot relate to you exactly what happened. Pero ayaw ko rin sabihin yung mga tao na nandoon kasama ko Pilipino. When I was there in China the other month,
nagbakasyon lang ako. I did not know that I was before arriving sa airport sa China. There was already an instruction from the national Chinese government to the locals. Yung sa airport na gusto makipag-usap si President Xi Jinping. So pag tanong ko sa airport, binitawan ko na kaagad yung naka-line up na appointments ko. Sabi ko, I've been summoned by the President of China. So napunta ako. Kaibigan kami. Wala mang magpakumbaba ka lang. Yes, sir. So, story, how are you? Pero ang istorya namin hanggang doon lang. Kaming dalawa lang. Nagkukumustahan. He never ask how is your... Wala. Kaya yan ang pinasa ko dito pagbalik ko. Pinatawag ako. Alam mo na kung sino. Pinatawag ko doon what was discussed. Sinabi ko. Walang ang pangalan na binanggit eh. Kami lang dalawa talaga ng istorya. Sabi ni maligaya ka ba? Sabi niya, okay ka? Okay man ako. Maligaya ka sa, are you being treated by everybody, by your wife, and your enemies? Okay lang ako. Kumusta lang. Sabi nga, and I value that friendship eh, kasi hindi mo makuha yan basta-basta. Ngayon itong gulo, the trivial things that are happening now between our two countries. Gusto nila ako makialam, sabi ko. This is a capital ko to eh. This is personal political capital which I will use kung kailangan na talaga. Hindi ko pagsayangan. I will not dissipate it by wasting it, using it in some other trivial matters which you guys can very well solve. Gamitin ko lang ito pag sabi ko sa kanila, yung problemahin ninyo yan. Yung West Philippine Sea, CSPC, tubig mo lang yan. Sabi ko, ilang galon pa kailangan ng China, ibigay mo. Pakihakutin yan lahat ng tubig dyan. Wala namang establish a boundary line. For what? Unless, of course, it becomes excessively pronounced in the sense that it would, we would take it to mean as a claim of territoriality. Ibang istorya na yan. Yan, nagpapatro na sila, standby sila dyan. So, magpunta na ako kay President Xi Jinping. Sir, bakit naman ganon? Hindi naman, it's almost a claim of ownership. Kung mag-standby ka na dyan, para bang you put a delineation between the Philippines and... Pero kung magpatro lang dyan, sige, mag-aksaya ka ng gasolina. Marami ka mang gasolina. Wala man tayo. Why would I mind you? Ano ang makuha niya? Isda? Sige, makuha ka naman. Marami namang isda dyan. Matambaka. Pating, kung gusto mo, ubusin mo. Ganyan lang yan. I would not really try to overplay the situation or overuse or ako yung I have this kind of hindi ko hold. It's not, I'm not holding anyone. It's I own this political stock as a former president which I can use to. So hanggang ngayon, Mayor,
your friendship with President Xi Jinping is very close, very strong. Oo, nimbita ko nga siya. Sabi ko, makain ka rin doon sa amin kasi si Prime Minister Abiy, the late Prime Minister Abiy, punta sa Davao, nagkain man siya dyan sa bahay ko. Kaliit-liit ng bahay ko eh. Kumain kami dyan. Really, if you guys don't believe it, go to my house. Makita ninyo kung gaano kaliit ng... Pero I had the goal to invite him for breakfast. The late Prime Minister Abe, Mayor, pumasok talaga doon. Oh, kain kami. Kain kayo doon. So, ano ang maging reaksyon niya nung nakita niya yung bahay mo? Sabi niya, maliit masyado. Sabi ko na, wala man akong palasyo Prime Minister. Kaya hindi man siya napunta ng Malacanang na ano. Sabi niya, do you think it's kasya ba yun ito sa inyo? Sabi ko, there are only about 6 of us. Ako, asawa ko, anak ko, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. 6 lang. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ginoong Pangulo, ito pong sunod-sunod na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismis patungkol po sa mga Pangulo daw na nagtraidor sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang ating kasama ni Senator Jinggoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang pong ipaalam na kahit kailan hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MV Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay pinatunayan din ng ating dating kalihim na si Medialdea patungkol po rito. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines, maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yes, Deputy Minority Leader. Mr. President. Ito po ngayon, nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya, parang pinuprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin, na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna, sila po ang humaharang ng ating mga ngisda, sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Ngayon po ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa Armed Forces, huwag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na huwag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At
kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may pinulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. Meron po akong... Kaya ang pwedeng sumagot kung... Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag din sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito, under ninyo to armed force. Hindi po Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Wow Talaga lang Papa, Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay.
You have Sige po. anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR. Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And of course, Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, Direct China natin. So kaya po nandito kami, ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan paggera na. Wag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair.
Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit po pala yung sino tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? anong coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwedeng sagutin po, sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman, civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Opo, yun lamang po. Kailangan lang po nating linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo? Paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon? Nagpaliparan na sila doon. Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Bato? Yeah, with the indulgence of Senator Robin Hood Padilla, gusto ko lang mabigyan ng closure yung issue na binring up ni Senator Robin Hood Padilla. As far as Coast Guard is concerned, dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depende tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret. Baka mamaya, diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na talaga, ang Coast Guard, as far as we are concerned, is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit dyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Diba? Mabuti yung magkaintindihan tayo dito kasi wag kayo what if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy. Wala kami pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if merong kukontra dito sa aking sinasabi. Mabuti yung klaruhin natin na ang Coast Guard ay civilian, hindi part of the military. Yun lang, in support to the issue of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Mr. Chair. Yeah.